Hello po, ako po si Ann mula sa Mindanao. First time ko pong magkwento dito, kaya bago nyo po pakinggan ang aking kwento, sana po'y ipagdasal nyo muna ako. Nangyari ito noong 2012. Nakilibing po kami sa isang kasamahan namin sa church. Nahuli kami at nang makarating, nailibing na pala. Kaya pumunta kami sa sementeryo, umaasang maaabutan pa namin. Pagdating namin doon, hindi namin mahanap kung saan ang libing. Malawak po ang sementeryo dito sa probinsya at walang tao, kaya nahirapan kaming hanapin. Nagkalat ang mga nicho at mahirap makita kung may tao sa unahan, kaliwa o kanan. Habang naglalakad kami ng kasama ko, bigla akong huminto dahil may nakita akong bata na sumisilip at nakatingin sa amin. Ang mukha niya ay sobrang maputi, pati labi niya, parang walang dugo. Hindi ako kinilabutan noong una. Tinawag ko siya, balak ko sanang magtanong. Sabi ko sa kasama ko, "Halika, magtanong tayo." Tinanong ako ng kasama ko, "Saan tayo magtatanong? Wala namang tao dito." Sabi ko, "Ayun, nakikita mo ba yung bata? Tingin ko mga 6 na taong gulang siya." Sagot ng kasama ko, "Saan? Anong bata?" Sabi ko, "Ayun, sa pangatlong nicho. Ang pangalan ay," hindi ko na po sasabihin. Sagot niya, "Wala namang tao doon." Bigla akong kinabahan, nanlamig, at gusto ko nang tumakbo. Yung bata ay lumabas mula sa gilid ng nicho at parang lumulutang lang. Hindi nakatapak sa lupa. Halos magdilim ang paningin ko. Sabi ng kasama ko, "Huwag ka nga magbiro ng ganyan." Pero hindi ako makagalaw. Nakatitig lang ako sa bata. Sobrang putla niya at nakatitig siya sa amin. Nang ngumiti ang bata, saka lang ako nakagalaw at sinabi ko sa kasama ko na umuwi na kami. Hindi ko na sinabi sa kanya na pakiramdam ko ay sinusundan kami ng bata para hindi siya masyadong matakot. Hindi na rin ako lumingon kasi pakiramdam ko na sa likod ko lang siya. Tumayo ang mga balahibo ko lalo na nang may humawak sa kamay ko. Ang lamig, parang yelo ang kamay niya. Hindi ko nilingon dahil baka himatayin ako sa takot. Nagdasal na lang ako at kumanta ng mga papuring kanta hanggang bumitaw siya sa kamay ko. Napansin ng kasama ko na namumutla ako, kaya tinanong niya ako kung okay lang ako. Kinakabahan na rin ako, kaya sabi ko, "Bilisan na natin." Napalunok na lang ako at naisip kung bakit ba napadpad pa kami sa gitna ng mga nicho. Matagal bago kami nakalabas. Habang naglalakad papunta sa highway, bigla ring huminto ang kasama ko. Tinanong ko siya kung bakit, kasi nauna siya at nasa likod niya ako. Pagtingin ko sa kanya, nanlaki ang mata niya habang nakatingin sa harap. Tinanong ko ulit siya kung bakit at sabi niya, "Wala, bilisan lang natin." Grabe ang kaba ko. Naalis lang ito nang makarating kami sa highway. Kita mo pa rin mula doon ang malawak na sementeryo, pero hindi na kami lumingon. Sa bahay, tinanong ko siya kung bakit siya huminto kanina. Sagot niya, nakita rin daw niya yung bata na sobrang maputla at nakalutang. Hindi nakasayad ang mga paa sa lupa, nakatingin sa amin at nakangiti. Nagdasal lang daw siya hanggang makalabas kami sa kalsada. Kinwento ko rin sa kanya ang nakita ko. Simula noon, hindi na kami pumupunta sa sementeryo ng kami lang. Nagdasal kaming dalawa na sana hindi kami sinundan noong mga oras na iyon. Kaya ang dasal ang pinakamakapangyarihang sandata dito sa mundo. Pagpalain tayo ng Diyos, mga kapatid.